Alas 8:22 po ng umaga, si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng National Capital Region Police Office, ay nasa linya po natin. Major, magandang umaga po sa inyo, Major. Good morning! Yes, magandang umaga po. Opo, si Ricky Rosales po. Live na tayo sa DCXL, Major. Oo. Yes po. Kami ay makikibalita kasi, ngayon may mga presensya nga daw po na ng mga pulis sa iba-ibang paaralan po sa National Capital Region after the Tacloban shooting incident. Kasi within a span of 1 week, meron din pong mga karahasan sa Cavite halimbawa. Pero ito, so far wala pang ang National Capital Region. Ano pong latest Major dito? Ano bang inyong order po rito? Bibigyan po tayo ng directive ng ating Chief PNP para po sa buong PNP na mas paigtingin po yung police visibility, yung ating coordination sa ating mga schools, sa mga school administrators para po ma-ensure natin na hindi po mauulit yung mga pangyayaring ito gaya po sa Cavite at saka sa Tacloban. Tayo po dito sa NCRPO, meron po tayong isinagawa dati pa, mag-start po ang ating pasukan noong June 8, nagkakalat po tayo ng nasa 4,000 mahigit na PNP personnel po. Yan po ay nasa mga eskwelahan, sa ating mga police assistance desk na nakalakal po sa ating mga malalapit sa schools, yung police visibility natin. Maging yun po ating kahit po yung mga pedestrian po natin, ay nilagyan po natin ng mga PNP personnel para po makatulong po dun sa ating mga force multipliers at sa mga LGUs po sa pagmamanage ng security ng ating mga eskwelahan dito sa Metro Manila. Tama po, opo. And of course, a lot of people are now imagining without praying, of course, that it will happen here. Sana naman po talagang wag. Pero considering yung mga very tight at saka malalaking mga eskwelahan dito, public schools, no? Siguro ang tanong marahil maganda sa inyo, ma'am, ay paano yung penetration ninyo, lalo na po dun sa mga eskwelahan na sobrang laki ng population and then konti din yung mga security, yung mga gano'n. Meron ho ba kayong latest na kwan dyan? Parang measures na gagawin, Major? Yes po. Tungkol po doon sa ginagawa natin na police visibility, yung ating pong ginagawang koordinasyon, meron po tayong mga dialogue doon sa mga teachers, ganun din po. Throughout the school year, meron po tayong usually na nagkakaroon din tayo ng dialogue doon sa mga estudyante. Binibigyan natin sila ng knowledge kung ano po yung bullying, kung ano yung mga dapat nilang gawin, kung sakali man po na meron silang na-witness or nakaka-experience po sila ng bullying. Kasi alam naman po natin last year na may mga issues po tayo. Same concerns po yung ating mga nangyari last year dito sa atin sa NCR, kung maaalala po natin. So, yung mga bagay po na yun ay in-address po natin kasama po yung ating mga school administrators kung saan po mas pinaigting po natin yung pag-uusap. Kung halimbawa po na masyadong malalaki po yung mga schools na yan, binibigyan po natin sila, nagre-recommend po tayo ng mga measures para po i-ensure na hindi po magiging reason yung laki ng school para po hindi natin ma-monitor yung kung ano po yung mga nangyayari sa ating mga estudyante. Siyempre, yung pong katuwang natin yung ating mga force multipliers, yung ating LGU, para po hindi lamang po PNP or yung school ang nag-monitor dito sa ating mga estudyante para alam po natin na kung sakali man po na meron mga red flags na po, meron po tayo mga nakikita na mga nagkukumpul-kumpul or may mga incidents na po ng riot or may mga simpleng bullying po, ay agad-agad po natin yung nabibigyan ng aksyon or may intervention na po agad nagagawa. Hindi lamang po yung school, maging ang ating pong PNP. Yun, very good. Kasi yung kinukwento mo, Major, yan nga yung mga tinatawag na nating proactive measures, no? Na hindi tayo reactive lang, no? Yung patuloy na involvement ng community, ng Parents Teachers Association, yung Parents Association. Major, ang isa ay yung di ba alam natin, hindi ko alam kung gaano ngayon ito ka-chronic, no? Pakikwento mo sa amin, Major. Kasi karamihan ng mga eskwelahan, kahit ang laki ng population, kulang yung security guard. And then siguro pakikwentuhan mo kami, ano ba ang inyong training sa mga security guard doon sa binabanggit po ninyo ding red flags? Para ma-identify yung mga ganyang klase. And then ngayon lumalabas po kasi yung mga panukala na baka pwedeng mandatory yung pag-i-inspect sa mga bag ng mga batang pumapasok. Paano ho nyo ngayon ito kinukonsider, Major?
Usually po yung mga security guards po kasi yan po ay meron po tayong nakikita sa mga private schools. Kasi Okay. ang nagbabayad po niyan ay yung mga eskwelahan. Yes. Meron po tayong mga public schools. Depende po siguro sa LGU kung kumbaga po hindi po kasi nasa-shoulder ng ating mga paaralan, lalo yung mga public schools natin, yung pagkakaroon po nila ng security guard, not unless kasama po yan sa kanilang plantilla or dun sa item po ng eskwelahan na meron po talagang security guard or may security personnel po sila. Opo. So isa po siguro maganda nating, meron din po mga eskwelahan na dahil sa sobrang laki, meron po silang mga metal detectors na ginagamit para po mas madali po yung pag-screen or pag-monitor po ng mga pumapasok na may mga dalang metal or may mga armas po na dala. So siguro po yung mga schools na malalaki na lalo pa po yung marami masyadong entrance and exit na pwede pong mag-over the backhood yung mga estudyante. Siguro isa po ito sa mga dapat na mga security precautions or measures na dapat tinitingnan ng ating mga eskwelahan, yung mga points of entry, points of exit, yung ating paglalagay. Kung halimbawa man po, kasi yung mga security cards po natin, usually nga sabi ko, sa mga private schools. Opo. Ang mga public schools po natin, karamihan po dyan, ay tinatauhan ng mga force multipliers natin o yung mga taga-barangay po. Oo nga. Na mga mga BSF or yung mga tanods natin, sila po yung usually na tumatao dyan sa mga eskwelahan, Right. na tumutulong po para i-check yung mga gamit or yung seguridad ng ating mga paaralan. Ang pulis po kasi ay pumapasok lamang sa paaralan kapag po meron na pong mga crimes or may criminal incidents na po na nangyari. Hindi po kami basta-basta pumapasok sa eskwelahan kung hindi po kami nire-request or hindi po nangangailangan ng police assistance sa paaralan. Dahil na rin po yan para po hindi po mag-cause ng panic or ng Yes. concern sa mga estudyante. Kasi syempre po alam natin na pag police na po ang pumasok, medyo nag-escalate Iba na. na yung sitwasyon Oo, dahil tama. police na po yung nandyan. Opo. So, ang maganda po siguro natin gawin is yung ating mga personnel na nasa loob ng mga eskwelahan, maging yung ating mga teachers, siguro yung training po sa kanila para mas maging aware sila kung ano po yung mga dapat nilang tingnan sa mga estudyante, lalo pa po at yung mga guidance counselor po natin is mas i-arm po natin sila ng enough na knowledge, hindi lamang po yung sigurong pagbibigay ng counseling, maging din po kung konting ngipin po ba para hindi lang po sasabihan natin sila ng kung ano yung mga dapat nilang gawin, yung kakausapin yung magulang, pero siguro po mas i-elevate natin kung ano yung powers nila para po kahit papaano is alam po nila na meron po silang power na maiwasan or magkaroon po sila ng pwedeng gawin para po hindi mangyari dito, lalo po dito sa NCR, yung mga nangyari po dun sa ibang lugar. Opo, thank you for that, Major. Kasi on normal days, sa normal situation, nakikita natin talaga ho yung mga, binabanggit po ninyong force multipliers, yung mga barangay officials, but usually, nakikita natin sila manning traffic, yung pagtawid ng mga estudyante, yung to make sure na bumababa, sumasakay sa tricycle, yung mga estudyante po natin na maayos. Pero ang hindi natin nasisilip dyan kasi Major, yun nga yung nasa gate. Minsan may isang security guard lamang. And ang ganda ng binanggit mo na parang cargo ito talaga ng local government kasi hindi kagaya ng mga pribadong eskwelahan na pwedeng magtaas konti ng tuition, pambayad sa security guard. Pero problema nga ito ng mga LGU. Pero doon po sa kasing kinuwento mo, Major, na yung proactive measure na nag-uusap-usap po kayo because you are of course after security. So, anong kwento po doon sa ganon? Ang mga LGU ba sa Metro Manila may ganong effort to halimbawa po ay magdagdag nga ng security? Kasi ibang level sa akin po kasi Major, ibang level yung sa pagte-train sa teachers, sa counselors. Of course, they must be trained for that. Pero yung unang entry kasi 'di ba reflecting on what happened to Tacloban, itong high school, nakapasok sa isang malaking gate, exit entrance andun na. So parang ang pagkukulang really ay doon po sa first line of defense, Major. So dito ba sa NCR wala pong ganong effort ang LGU or plan na nalaman po ninyo during your
engagements with them? Pagdating po dun sa ating mga LGUs, meron po dito sa NCR tayo na makikita po tayo ng mga cities na sample po dito sa Taguig, meron po tayong mga security personnel yung ating mga eskwelahan. Kasi nakikita po natin yan habang pagka nag-iikot po or dumadaan po kami sa mga schools, meron po sila mga securities or security personnel na alam ko po ay sila ay since Taguig ay sila po ay parang nakaka-care of po sa ating local government. So yung ibang cities po, meron po siguro silang mga ginagawa pero more on sa barangay po. Hindi po talaga yung para mag-hire sila ng mga security guards or security personnel para mag-man po dito sa ating mga public schools. Siguro po sa susunod na mga araw since meron na pong directive na ibinaba sa amin ang ating Chief PNP, isa po yan sa magiging topic natin or mag-i-raise natin yung concern sa ating mga stations na kakausapin po yung kanilang mga schools na nasasakupan na isama po yung kanilang mga representatives ng ating mga LGUs para yung possibility po na tulungan sila na makapaglagay po ng security personnel, trained security personnel, lalo po dun sa ating mga entrance points ng ating mga school para ma-check yung ating mga kagamitan. Hindi naman po ito, kumbaga parang para malalabag yung kanilang mga privacy dahil syempre kakalkulin yung gamit, i-check yung gamit, pero syempre kasama na po dyan yung pagpapaliwanag natin na precaution po yan or proactive na action po yan ng school para maiwasan po natin na mangyari po yan kasi alam naman po natin na kung talagang gustong magdala ay ipupuslit at ipupuslit yan. Kaya po siguro nandun na po siguro sa ating mga school, sa ating mga paaralan ang tamang dapat gawin, kung ano yung kanilang aksyon na dapat gawin para po maiwasan na yung intent ng isang estudyante o ng isang tao na magpasok ng armas to harm anyone in the school ay maiwasan po natin. And then finally, Major, yung reporting system natin, no? Mas may ano ba kayo dyan? May update kayo dyan? Yung sinasabi niyo pag may mga nakitang red flags and then doon sa kanilang discernment, kailangan nyo nang pumasok sa eksena kasi may escalating untoward incident na meron tayo dyan ngayon? Mas pinabilis ba natin yung reporting system, response system po natin? Yes po, since meron po tayong mga police assistance desk na nakalatag po sa ating mga paaralan, so kung halimbawa man po na may concern sa loob ng paaralan, maaari lamang po silang lumapit doon sa ating assistance desk na nasa may entrance lamang po ng mga schools nila or maging yung mga police na nakakalat po sa palibot ng schools para po mabigyan po sila ng karampatang assistance kung halimbawa man po na may concern or meron naman po incident na kailangan na po nila ng police dun sa loob ng kanilang mga paaralan. Major, maraming salamat sa inyong panahon, sa information. Kami makikipag-ugnayan sa mga susunod na araw po sa ating kwentuhan nila. Thank you, ma'am. Maraming salamat po. Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita po ng National Capital Region Police Office. Naghatid sa ating orasan, 8:35.